Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Senator Bato de la Rosa 39 minutes ago. Sagot niya ito sa mga nagsasabi na ang Pangulo pwede naman siyang maggawa ng insertion sa NEP. Bakit utusan pa niya si Saldico na mag-insert sa BICAM? Most prominent na nagsabi niyan, prominent, si Senator Lacson at saka si Professor Cielo Magno. So ito ang sagot ni Senator Lacson. Very simple. Why make insertions when he can put it in the NEP, National Expenditure Program? Answer. NEP goes through scrutiny by both houses while BICAM does not. Ito si Senator Bato, member siya sa BICAM nung 19th Congress. Kaya sabi nga niya nag-walk out siya sa BICAM At saka hindi siya bumoto sa ratification ng General Appropriations Bill. Kaya alam niya itong sinasabi niya. Ulitin, simpleng sagot kay Senator Lacson and Professor Cielo Magno. Sana marinig o mabasa nila itong post na ito. NEP goes through scrutiny by both houses while BICAM does not. Decisions sa BICAM na ito, lalo na sa small committee headed by Saldico, decisions are made by 4 people under the baton of the President. That's why it is called insertion. They insert during BICAM. Very clear, di ba? Kaya ako, naniniwala ako dito sa sinasabi ni Saldico. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Nelson Jeris Kawili, Bogo, UDI, si Lacson. Bogo. Eric Gistopa, Hi, Senator Pinky, care to rebut? Sana sasagot din si Senator Lacson. Battle of PMAers na ito. Ay, nako. Battle of PMAers. Elizabeth Lim, hugas kamay siya sa pag-insertion. Tama po ba ako? Le Raymond, ganun pala yun. Razi Liagas, it's a common sense. Why would you insert it in NEP when it will be blamed directly to you? When you can insert it in BICAM where you can point it to them when things go sour. May maganda dito yung chat GPG nabasa ko kanina. Sandali sandali. So ito, yung comment Yasser Ibrahim, I asked Chat GPT. Ito, nagbibigay ng answer itong Chat GPT. Why would the President insert 100 billion during BICAM instead of NEP? Number 1, because BICAM is where insertions are hardest to detect. The NEP is public from day one. It is scrutinized by the media, analysts, COA, civil society, economists, and the public. Every agency defends its budgets in open hearings. Any questionable allocation gets exposed early. But the BICAM, kung BICAM, it is closed door. No minutes or detailed records are made public. Only the final reconciled numbers appear without showing who inserted what. If a president wants to insert a huge lump sum quietly, BICAM is the safest place. So, sana sasagutin ito ni Senator Lacson. Kasi ang ganda yung statement niya, I am not defending the president. Ganon ang opening statement niya.
Hindi ako abogado ng presidente. Wala akong pinapanigan. Kaya lang bakit pa sabay kam isisingit na pwede naman sa net? Oh. So ngayon, itong mga paliwanag na ito, mas kumbinsido ako na ang pinaka-the best na pagsingitan is by cam. So, I'm sorry, Senator Lacson, and Professor Cielo, dahil parang, I don't know how will I term it, parang dinidepensa, parang lang opinion ko lang ito. As if, Senator Lacson, as if, parang wala akong prueba, Professor Cielo Magno is defending the President. Diba, itong dalawang ito, Lacson and nung kasagsagan ng galit ng taong bayan, nung nabulgar yung mga blank items na yan, silang nagsabi, Lacson and na worst budget in our nation's history. Tapos ngayon, nagsalita si Saldico, I don't know parang hindi sila naniniwala kay Saldico, but karapatan nila yon, kanya-kanya kasi tayong pananaw. But ako, ulitin ko, naniniwala ako sa mga pahayag ni Mr. Saldico. May mga naghahamon. Ito pa, sabi ni Senator Lacson, wala daw value yung pahayag ni Saldico dahil hindi siya under oath. I disagree. To me, it's valuable. Hindi na importante yung under oath kasi nga si Gutesa nag-under oath sa Senado, Blue Ribbon, binigyan nyo ba ng pansin? Wala. So bakit pa mag-under oath? So ako, happy na ako na magsalita si Saldico, bahala na ang court of public opinion, bahala na ang taong bayan maniwala o hindi. Basta ako, naniniwala ako. Excited na ako sa part 2. Marunong din itong si Saldico. Marunong yung abogado. I'm sure, bago ito ginawa ni Saldico, nag-usap sila ng abogado at ito ang napagkasunduan. Boom! Pasabog kahapon, nabaliwala ang Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Lacson. Hindi na pinag-usapan dahil nasapawan ng matinding pasabog ni Mr. Saldico. So, ingat po kayo, Mr. Saldico. Salamat sa mga sa inyong pagsubaybay, mga kaibigan, sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo ng Talanding tribe ng Bukidnon. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na Mogyero. Salamat kayo sa labang kwan. Labang sa labang kayo. O karon mo na ni ang balay ni Kuya nga dugay na daw ni nga iyang atop, so dagko na gid kaayo ang bulsot, so muna ni ang iyang balay sinatagaan na mo og yero, so daghan gid kaayo nga buslot. Dako, salamat kayo sa kwan. O karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga ingani na ang itsura? Pulo na katuig. Napulo na katuig. So buslot na gyud, daghan na gyud og buslot. Buslot na, pulo na katuig ni. Itagaan niyo sin. Tungod sa among kapobre yon. Dakong salamat kayo. So dinwi. Salamat sa pagtabang sa sin nga nag-antos mi sa kalisod. Salamat lang kayo karon kay katagaan mi og sin. Inabang sa napulo na katuig pagpuyo namo. Antos mi sa ukalanan. Luoy na kayo among pamilya. Pila day kabuk imong anak ya? Pito. Pito ang imong anak. Unom. Unom. So Tulo ka laki, duha ka babae. so tanan sila ga eskwela ya. Ang kwanra ka na rang duha. Ga eskwela. O unsa na pod nga grade ya?
grade 8, grade 4, grade 2. Mm. Ang isa kay namin yun naman ang isa. Sige, salamat kayo ya. Salamat kayo. Mm. Dakon, kalisod kayo.